Brad, aminin natin, kaya ka hindi umaasenso hindi dahil sa liit ng sahod mo, kundi dahil sa 100 pesos lang mindset mo. 100 lang naman yung delivery fee, 100 lang yung add-on, 100 lang tong kape. Brad, dyan ka binubutas. Dyan ka dahan-dahang naghihirap ng hindi mo namamalayan. Ay, akala mo maliit na bagay pero sa totoo lang, tinatapon mo yung chance mong maging milyonaryo para lang sa isang merienda na makakalimutan mo rin bukas. You are literally trading your future freedom for a 30-minute sugar rush. 100 lang? Hindi, Brad. 100 hakbang yan palayo sa pangarap mo. Today, pag-uusapan natin kung paano ka pinipigilan ang sarili mong habits at kung paano natin babaguhin tong pera na to para maging tool mo sa pagyaman. Kung pagod ka na sa dahan-dahang naghihirap cycle, makinig ka ng mabuti. Bakit traitor ang 100 pesos? Kasi hindi mo ramdam pag nawala. Kung 10,000 piso ang mawala sa'yo, siguradong magagalit ka. Pero kung 100 piso lang, madalas iniisip natin, oh okay lang, barya lang. Ang tawag dyan, micro spending. It's a slow death by 1,000 cuts. At heto pa, may silent thief tayo. Ito ang inflation. Habang iniisip mo na safe ang pera sa alkansya, yung 100 pesos mo, unti-unti nang nababawasan ang halaga. Ang nabibili ng 100 ngayon, hindi mo na mabibili 5 years from now. You are losing a race you didn't even know you were running. Simula ngayon, baguhin natin ang tingin mo sa barya. Itong 100 pesos bill na to, hindi ito panggastos. A soldier mo ito. Isang sundalo na ang goal ay mag-uwi ng marami pang sundalo para sa'yo. Ang trabaho mo as general, huwag silang hayaang mamatay sa impulsive buys. Ipadala mo sila sa front lines, di sa investments. Yung 100 peso mindset means hindi mo kailangan ng 1,000,000 piso para maging investor. Kailangan mo lang matutong mag-deploy ng maliliit na sundalo. Nang paulit-ulit. Pero teka Brad, hindi naman pwedeng itago mo lang itong soldier mo sa ilalim ng unan o sa loob ng alkansya. Kasi pag natulog yan sa alkansya, tatamarin yan, hindi yan manganganak. Para mag-multiply ang mga soldiers mo, kailangan mo silang dalhin sa isang wealth factory. Ito yung mga high yield savings, MP2 o stock market. Dito, yung 100 piso mo, hindi lang nananatiling 100. Pinagtatrabaho nila yung interest para maging puhunan uli. And this is where the magic happens. Dito papasok yung sikreto na ginagamit ng mga mayayaman na akala natin ay para sa kanila lang. Handa ka na sa numbers? Kasi heto ang ebidensya na hindi lang ito drawing. Oh, compute natin ha. Huwag kang kukurap. Baka maiyak ka sa panghihinayang. Tingnan natin yung pinagkaiba ng ipon versus invest gamit yung 100 piso mo. Tingnan mo yung graph. Sa simula, akala mo walang nangyayari. Halos magkadikit lang yung ipon at invest. Pero paglipas ng 10 taon, diyan na magsisimulang humiwalay yung may interest. Diyan na magsisimulang mag-overtime yung mga soldiers mo. By year 20, yung difference, halos 800K. Isipin mo, Brad, hindi mo to pinagtrabahuhan, wala kang ginawa, kundi maging consistent sa 100 piso mo. Yung 800K na yan yung thank you note sa'yo ng compound interest dahil hindi mo winaldas yung barya mo nung bata ka pa. 100 lang yan. Isang kape lang yan. Pero look at that gap. Ang tawag dyan, freedom. Habang tumatagal, mas lumalaki ang abante mo sa buhay habang yung ibang tao stuck pa rin sa pag-iipon sa ilalim ng unan na kinakain lang ng inflation. So bakit ito gumagana? Kasi ang utak natin tamad. Pag sinabi kong mag-ipon ka ng 1,000,000 piso, sasabihin ng utak mo, hirap niyan, wag na lang, mag-o-order ka na lang ng pizza. Pero kapag 100 piso, kayang-kaya, hindi ito masakit sa bulsa. It's a low friction
habit. Pag nagawa mo to ng tuloy-tuloy, natitrain mo yung investing muscle mo. Hindi mo na mamalayan, nagbabago na yung identity mo. Hindi ka na gumagastos, kundi investor ka na. So, here's the challenge mga kabrady. For the next 7 days, mag-transfer ka ng 100 piso sa isang separate account. Pwedeng digital bank like Maya, Cbank, or GoTime, or kahit sa G-Invest. Bakit 7 days lang? To prove a point, gusto kong makita mo na hindi ka nagutom nung wala yung 100 piso na yan. It was just a phantom expense na akala mo kailangan mo pero hindi naman pala. To build the trigger, ginagawa natin tong habit. Once maset mo yung alarm mo for 7 days, sa pang-8 araw, hahanap-hanapin na yan ng system mo. For the small wins, pagdating ng day 7, may 700 pesos ka na. Maliit? Oo. Pero yung winning feeling na may nasimulan ka, yan ang hindi nabibili ng kape. 1 linggo lang, Brad, patunayan mo sa sarili mo na ikaw ang boss ng pitaka mo. Huwag mong hayaang matalo ka ng isang order ng milk tea or coffee. 7 days, 700 pesos in total. Game ka ba? Kung estudyante ka man o minimum wage earner, tandaan mo, kung 10 pesos lang ang kaya mo ngayon, 10 piso lang ang itabi mo. Hindi yung halaga ang importante, kundi yung disiplina. Kasi kung hindi mo kayang i-manage ang 10 piso, hindi mo rin kayang i-manage ang 1,000,000 piso. Practice muna tayo sa barya, tapos scale up na lang pag lumalaki na ang income. Huling hirit, Brad, ang pinakamahal na salita sa mundo ay mamaya na. Every year na pinapalipas mo sa kakaisip kung mag-i-invest ka, milyon-milyon na ang nawawala sa'yo. Yung nagsimula ng 100 pesos a day nung 20 years old pa lang, chill na lang ngayon. Pero yung magsisimula sa edad na 40, kailangan nilang magdoble o magtriple ng kayod para makahabol. Huwag kang maging sana all, maging buti na lang nag-invest ako. O ano, kakagat ka ba sa challenge o itatapon mo na lang uli yung 100 piso mo bukas? Choice mo yan. Kung game ka sa 7-day challenge, i-comment mo, accepted, Brady, para makita ko commitment mo. Kung nakatulong to sa'yo, hit that like button and subscribe. Share this with a friend na kailangan din ng financial boost. This is Investing Brady. Tandaan, kung kaya mong i-manage ang 100 piso, kaya mo ring i-handle ang milyon. Keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.